mismong Solgen ni Marcos Jr. ang nagsabi, kasi imbestiga nila sa House meron daw reward system sa panahon ni PRRD. Pero mismong Solgen ni Marcos ang nagsabi na wala naman daw. Pero bago tayo mapunta dyan kay Solgen, tingnan nga muna natin yung tinanong si Marcos Jr. about sa Solgen. Hindi niya alam kung ano yung Solgen. Kaya nung nilagay niyang Solgen, itong si Guevara, hindi niya alam kung saan ba talaga ito dahil hindi niya alam kung ano bang function ng Solgen. Hindi niya alam na kumbaga walang kamuhang-muhang itong taong ito. Tingnan niyo Solgen, sir. Sinong Solgen mo? Sorry? Solicitor General. Sa? Solgen. OSG. Which one? Solicitor General, sir. Social welfare. Solgen. Ang daming business inulit. Posibleng nabubungol ka lang. Okay. Hindi ko marami. naintindihan. Okay. Marami din eh. Marami daw, marami. Social welfare. Aming magagaling. We are good. Solgen, sir. So, anyway, hindi niya alam kung ano yung Solgen. Eto, tingnan natin yung panayam kay Minardo Guevara. Ayan. Na talagang halatado, no? Baka ito ay manganganib ng tanggalin dahil medyo kontra. Pero may mga nagsasabi na itong mga lumalabas sa Quadcom ay kinukuha ng ICC o kaya isinusumiti na sa ICC. Ano pong reaction nyo rito? Rafi, in all likelihood, minomonitor na yan ng ICC, no? Kasi meron silang mga representatives na nandito, alam naman natin kung sino sila at uma-attend ng hearings ng Quadcom. Kaya I'm sure na nare-report ang lahat ng nangyayari sa Quadcom investigation sa ICC, Office of the Prosecutor. Pero ang sinasabi niyo po ba ay yung paggawa ng trabaho nitong Quad Committee ay sapat na dahilan na hindi na mag-imbestiga itong ICC? Yes, I think so. Unang-una, hindi na talaga pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang ICC over us. Kasi nung magsimula sila ng kanilang investigation, ay mahigit 2 taon na tayong nakapag-withdraw from the Rome Statute or the ICC. Kaya in terms of being able to exercise their jurisdiction, talagang hindi na pwede. Kaya lang, hindi naman natin mapipigil ang ICC kung gusto nila mag-investigate pa rin, no? Kaya nga lamang, wala silang maasahang cooperation on the part of the government kasi wala tayong legal duty to do that dahil hindi na tayo miyembro. Pero yung mga kaanak po ng mga EJK victims, yung nagsasabing hindi sila makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas, kaya sila dumudulog sa ICC. Ano pong reaction nyo rito? Ito, maganda yung sagot dito. Palagay ko, hindi naman totoo yun, Rafi, no? Kasi kung ginawa nila yon noong 2017, no? Kung sila ay nagsampa ng kaukulang demanda para maimbestigahan yung mga nangyari sa kanilang mga kaanak, baka by this time nasa court na yung kanilang complaints. Pero ang ginawa nila ay siguro baka sa pag-uudyok din ng mga ibang grupo ay sa ICC sila nagreklamo. Noong pag 2017 yon. Sino ba yung nag-udyok na grupo? Sila Castro ba yan? Leontiveros ba yan? Oo. Itong taon na ang nakakaraan mula noong 2017, Rafi. At nasaan na ang investigation ng ICC? 7 years na nakararaan. Wala. Weak pala yung ICC. Kasi instead na lumapit sa korte yung mga supposedly na mga biktima, nagpadikta sila kila Ontiveros, kila Castro. Anong nangyari? Wala. Wala pa rin nangyayari, no? Samantalang kung dito nila ginawa yun, baka meron nang nangyari by this time. May mga nakarating na sa korte, meron ng mga na-convict, di ba? Konti pa lang. Pero yung proseso ng investigation at saka prosecution ay patuloy na nangyayari para doon sa mga ibang naakusahan din. Di ba, Rafi? Kayo po ay naging bahagi ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Justice Secretary. Meron ho ba kayong Biglang ipinasok na yung gabinete ni Duterte.
Nung napansin na gano'n yung tono ni Guevara, pinasok na kaagad yun. Ikaw ba yung naging gabinete ni Duterte? Rinig sa reward system noong drug war? Oh, reward system Mm. Ano ba kayong naririnig sa reward system noong drug war? Rafi, nung ako ay Justice Secretary, kami ay nag-initiate ng sarili naming investigation. Mm. Oh. Anong ginagawa nung Justice Secretary natin ngayon? Bakit ang pinapatrabaho ninyo ay yung Quadcom? Hindi nila trabaho yan eh. Actually, nadulas nga itong si, bago tayo mapunta dyan, nadulas si, actually hindi nadulas eh. Talagang pag yun na talaga yung purpose mo, nahuhuli ka sa sarili mong gawa. Si Abante. Kasi 'di ba lagi nating sinasabi na itong ginagawa nila sa hearing na to ay hindi talaga in aid of legislation kundi in aid of persecution. So kaya nadulas itong si Abante. Tignan niyo eto sinabi ni Una, Abante dito. Ito, tinitin natin maigi kung ano pang mga legislations ang dapat nating gawin tungkol dito. Sinabi ko na rin na perhaps the Quadcom committee is not only after an aid of legislation but also in aid of prosecution. Kasi, Ayun. we're now asking the NBI and the DOJ So ngayon, gusto na nilang pasukin yung judiciary. Hindi na sila legislative, kundi judiciary na sila ngayon. Iba rin iba talaga yung administration ngayon. Lahat na lang binabago nila. Nagiging judiciary. Gusto na in aid of prosecution. Hindi lang daw legislation, pati prosecution. Di kayo na. Sa alleged abuses sa drug war, no? Ang mga una naming tiningnan ay yung mga insidente na nangyari on the ground. Yung mga alleged lapses on the part of law enforcement agencies. Kaya lamang hindi na kami nakarating doon sa mas malalim na investigasyon. Kasi inabutan na kami ng pagtatapos ng administrasyon ni Presidente Duterte. Kaya inaasahan namin na ang Department of Justice at ang iba pang law enforcement agencies ay pagpapatuloy yung nasimulan namin investigasyon nung ako ay Justice Secretary. Ayun na nga Bakit hindi ito ginagawa ng DOJ, ng NBI o ng mga law enforcement agency natin? Bakit ang gumagawa nito yung legislative function or body? Nasaan kayo? Nasaan sila? Sa binanggit yung mga lapses, yung mismong reward system, narinig niyo po ba ito? Rafi, nung time na inimbestigahan namin, wala kami narinig about the reward system. No? Nagoy, patay. Wala pala May mga sabi-sabi lang about it, pero walang actual na testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by people sa taas, kaya masasabing may scheme talaga, no? Yun ay hindi namin nakita dahil wala namang testigo na lumitaw para magpatotoo o magsabi na meron yung ganong klaseng sistema ng rewards. Pero ngayon wala Solgen pa yan po, naglalabasan na itong mga testigong ito. Dapat bang DOJ mag-imbestiga na dito sa kasong ito at huwag nang hintayin matapos itong report ng Quad Committee? Wag na antayin yung Quadcom na yan. Sinasayang lang yung aircon at pera ng taong bayan sa mga kinakain-kain nila dyan Tama ka, Rafi. Hindi naman kailangang tapusin ng Quadcom yung kanila. Agoy! Baka matanggal ka dyan, Guevara. Baka matanggal ka dyan. Kasi, alam mo yung Quadcom na yan. Ano yan May game plan yan? Ano ka ba? Sasabihin mo, dapat itigil na yan. Ng investigation at mag-come up ng report, no? Kasi minomonitor din naman yan ng DOJ, ng Ombudsman at ng iba pa nating ahensya ng government. Kaya kung tingin nila ay meron ng reasonable basis para mag-take over na sila parallel, no? In parallel para maimbestigahan yung mga lumilitaw sa Quadcom investigation. Well, they have the right and the opportunity to conduct or to initiate their own investigation. Okay, sige po, maraming Actually, this is an insult to the Department of Justice Bakit yung gumagawa yung legislative body?
hindi mismo yung judiciary, yung nagpapatubad ng batas. Kaya nga insulto yan sa kanila eh. Nagpaalam na itong si Rafi Tima kasi alam niya na medyo parang Duterte ata ito ah. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Kahit nga tingnan natin sa comment eh, may comment nga dito. Ayan, sana yun. Ayan. Mukhang may kinikilingan ito si Guevara. That is, he seems to favor Duterte. Your guess is as good as mine.